Matagal ka ng ganyan. Simula pa nung bata ka. Habang ang ibang mga bata ay masayang naglalaro at kontento na sa kung anong meron sila, ikaw, parang palagi kang naghahangad ng higit pa. Parang pakiramdam mo ay mas magaling ka kaysa sa kanila. Tahimik lamang si Erin habang nagsasalita ang kanyang madrasta. Alam na alam niya kapag nasa ganitong mood si Melissa. Mas mabuting huwag na lang siyang sumagot o makipagtalo. Sa totoo lang, hindi naman masamang tao si Melissa. Nung una siyang dumating sa buhay ni Erin, nang magsama sila ng ama ng dalaga at lumipat sa kanilang bahay sa probinsya kasama ang kanyang anak na si Dave, na 1 taon lamang ang tanda kay Erin. Sinikap naman niyang maging patas sa 2 bata. Pareho silang inaalagaan. Pareho rin silang napapagalitan kapag may kasalanan. Sa bagay na yon, patas si Melissa. Madali nga lamang siyang mapikon, pero madali rin siyang mapakalma. Hindi tulad ng ama ni Erin na si Sandro. Tahimik na tao si Sandro, bihirang magalit. Ngunit kapag tuluyan silang nawala ng pasensya, halos lahat sa bahay ay nanginginig sa takot. Kaya naman, kapag may mga kalokohan sina Erin at Dave noong mga bata pa sila, tulad ng pag-akyat sa puno ng mangga ng kapitbahay o pagtakbo sa bukid hanggang gabi, mas pinipili nilang kay Melissa muna umamin. Karaniwan, kapag nalalaman ni Melissa ang kalokohan nila, hahawak muna siya sa dibdib na parang nahihimatay sa sama ng loob. Ay nako, mga bata kayo talaga. Mapapabuntong hininga siya ng malalim. Saka sila bibigyan ng magaang parusa. Madalas ay pagwawalis ng bakuran o paghuhugas ng pinggan. Pero pagkatapos nun, hindi na niya muling binabanggit ang nangyari. Parang wala na. Ngunit nagbago ang lahat nang malaman ni Melissa ang balak ni Erin. Balak ng dalaga na pumunta sa lungsod pagkatapos ng high school upang mag-aral sa kolehiyo. At doon, tuluyan ang nagalit ang madrasta. Halos ilang araw siyang hindi mapakali. Ang ama naman ni Erin ay halatang hindi rin natuwa sa balita. Ngunit gaya ng nakasanayan, hindi siya nagsalita ng kahit na ano. Tahimik lang siya. Sa isip ni Melissa, umaasa siyang magbabago pa ang isip ni Erin, na baka mapagtanto nito na mas mabuting manatili na lang sa kanilang probinsya, katulad ng ginawa ng anak niyang si Dave. Ngunit hindi tulad ng kanyang kapatid sa ama. Alam na alam ni Erin na hindi para sa kanya ang manatili sa baryong yon habang buhay. Matagal na niyang pangarap ang makapunta sa lungsod. Gusto niyang maging tagagawa ng damit o kaya ay fashion stylist. Hindi pa niya alam kung ano mismo ang tawag sa trabahong yon. Basta ang sigurado niya sa isang bagay, balang araw, gagawin niyang maganda ang mga tao. Katulad ng ginawa ng kanyang ina. Hindi na gaanong malinaw sa alaala ni Erin ang mukha ng kanyang ina. 7 taong gulang lamang siya nang mawala ito sa kanilang buhay. Ngunit tuwing naiisip niya ang kanyang ina, palaging may isang imahe na sumasagi sa kanyang isipan. Para itong isang engkantadang lumabas sa kwento ng mga diwata. Malalaki ang mga mata, mapusiyaw ang buhok katulad ng sa kanya, maputi at makinis na balat, payat na katawan, malamig na boses, at isang tingin na parang laging nangangarap. Sa kanilang baryo, parang kakaiba talaga ang kanyang ina. Hindi ito marunong magbungkal ng lupa. Hindi ito marunong mag-alaga ng manok. Hindi rin marunong magtanim ng gulay. Ang ama ni Erin ang gumagawa ng halos lahat ng gawaing bahay. Minsan, tumutulong din ang kanyang lola. Hindi rin gusto ng lola ni Erin ang kanyang manugang. Para sa kanya, hindi raw bagay sa buhay probinsya ang babae. Madalas pa nga itong magsalita ng masasakit na salita tuwing naaalala ang araw na dinala ng kanyang anak ang babaeng yon mula sa lungsod. Ngunit 2 bagay lamang ang talagang mahal gawin ng ina ni Erin. Ang kumanta at ang manahi ng mga damit. Hanggang ngayon, nasa aparador pa rin ni Erin ang ilang mga damit na ginawa ng kanyang ina noong siya ay bata pa. Maingat niya itong iniingatan, ngunit isang araw, bigla na lamang nawala ang kanyang ina. 7 taong gulang pa lamang si Erin noon,
Kaya matagal bago niya naintindihan ang nangyari. Paulit-ulit niyang tinatanong ang kanyang ama. Nasaan po si Mama? Kailan siya babalik? Ngunit palaging tahimik lamang ang kanyang ama. Hindi ito sumasagot hanggang sa isang araw, ang kanyang lola ang nagbigay ng sagot. Iniwan ka na ng nanay mo, sabi nito ng malamig. Bumalik na sa lungsod, hindi niya kinaya ang buhay dito. Sabi ko naman sa'yo, hindi siya bagay sa pamilya natin. Pero huwag kang mag-alala, aalagaan ka namin dito para maging mabuting tao ka. Huwag kang tutulad sa nanay mong walang silbi. Ilang buwan lamang ang lumipas, humanap agad ng bagong asawa ang kanyang ama. Ang babaeng yon ay simple, praktikal at sanay sa mga gawaing bahay. Isang babaeng alam kung paano magpatakbo ng pamilya. Si Melissa. Siya ang pakasalan mo, sabi ng lola ni Erin kay Sandro noon. Mabait na babae yan. May anak na rin, na byuda na at marunong mag-asikaso sa buhay. At sumunod ang kanyang ama. Nagpakasal sila. Sa isang banda, napalitan nga ni Melissa ang pwesto ng ina ni Erin sa bahay. Ngunit sa puso ng dalaga, hindi niya kailanman nakalimutan ang kanyang tunay na ina. Sa kaibuturan ng kanyang puso, naniniwala siya sa isang bagay. Kapag nakarating siya sa lungsod, mahahanap niya ang kanyang ina. Sigurado siya roon. Sigurado rin siya na sa ngayon, marahil ay isa ng sikat na fashion designer ang kanyang ina. At balang araw, magkikita sila sa isang fashion show. Makikilala siya ng kanyang ina at ipagmamalaki siya nito. At sa wakas, dumating din ang araw ng kanyang pag-alis. Kahit pa malakas ang reklamo ng kanyang madrasta habang hinahatid siya nito sa terminal ng bus, hindi pa rin nasira ang magandang mood ni Erin. Pinaupo ni Melissa ang kanyang anak sa pinakamagandang upuan na bakante sa bus. Sinigurado rin itong maayos na nailagay ang luma niyang maleta sa compartment ng mga bagahe. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya ng seryoso. Sige, sabi nito. Kapag nakarating ka na sa tutuluyan mo, sumulat ka naman sa amin. Mag-text, tumawag, kahit ano. Biglang yumuko si Melissa. At sa isang awkward na galaw, hinalikan niya sa pisngi si Erin. Pagkatapos ay parang nagulat sa sarili niyang ginawa. Mabilis siyang umatras at bumaba ng bus. Mula sa bintana, nakita ni Erin ang mabilis na paglayo ng kanyang madrasta. At bigla siyang napaisip. Mabait naman pala siya. Hindi nga lang siyang tunay kong nanay. Kinabukasan ng umaga, maagang dumating si Erin sa kolehiyo. Isa-isang sinuri niya ang listahan ng mga nakapasa sa admission. Ngunit habang binabasa niya ang mga pangalan, unti-unting bumigat ang kanyang dibdib. Wala roon ang kanyang pangalan. Hindi siya nakapasa. Hindi ka ba nakapasok? Tanong ng isang matangkad at payat na babaeng may pulang buhok at makapal na salamin. Mukha itong simpatiko habang nakatingin kay Erin. Sigurado akong may pagkakamali, sagot ni Erin nang may kumpiyansa. Dapat kasamang pangalan ko sa listahan. Napakibit balikat ang babae na may pulang buhok. Kung sigurado ka talaga, sabi nito, punta ka sa opisina ng dean at magtanong ka. Kung gusto mo, sasamahan kita, tumango si Erin. Habang naglalakad sila sa makitid at medyo madilim na koridor ng kolehiyo, nagtanong si Erin. Ano nga palang pangalan mo? At nakapasa ka ba sa kolehiyong ito? Ngumiti ang babae. Jill ang pangalan ko, sagot niya. Hindi ako nakapasa. Natigilan si Erin. Hindi ka nakapasa? Ngunit ngumiti uli si Jill. Hindi naman kasi talaga ako nag-apply. Napadaan lang ako dito. Mainit kasi sa labas, kaya pumasok ako dito para magpalamig sandali. Tapos nakakatuwang panoorin ng mga aplikante. May masasaya kapag pumapasa. May umiiyak kapag hindi. Nagulat si Erin sa kakaibang paraan ng babae sa pagpapalipas ng oras. Ngunit hindi na siya nagkomento dahil papalapit na sila sa opisina ng dean. At doon, maaring magbago ang kapalaran ni Erin. Good luck,
sabi ni Jill habang nakangiti. Dito lang ako maghihintay. Maingat na kumatok si Erin sa pintuan ng opisina. Mula sa loob ay may narinig siyang mahina ngunit malinaw na boses. Come in! Pagpasok niya sa loob, nakita niya ang isang pandak at medyo matabang lalaking may uban na ang buhok. Nakasuot ito ng salamin at nakaupo sa likod ng mesa na puno ng mga papeles. Magandang araw po, sabi ni Erin. Napunta po ako dito tungkol sa enrollment. Mukhang nakalimutan pong ilagay ang pangalan ko sa listahan ng mga pumasa sa exam. Tumingala ang dean at tiningnan siya ng mabuti. Halatang nagulat siya sa lakas ng loob ng dalaga. Apelyido at pangalan mo? Tanong niya. Binanggit ni Erin ang kanyang pangalan. Sandali lamang. Hinila ng dean ang makapal na tambak ng mga papel sa kanyang mesa. Isa-isa niya itong hinanap hanggang makita ang hinahanap niyang dokumento. Mabilis niyang binuklat ang mga pahina. Pagkatapos ay natagpuan niya ang isang papel at sinimulang basahin ito ng mabuti mula simula hanggang dulo. Unti-unting kumunot ang kanyang noo. Tumingin siyang muli kay Erin. Walang pagkakamali, sabi niya sa seryosong boses. Hindi ka nakapasa. Nakita niya ang biglang pamumutla ng mukha ng dalaga, kaya bahagya niyang pinahina ang kanyang boses. Subukan mo na lang ulit sa susunod na taon. Maghanda ka lang ng mas mabuti. Tumango si Erin at tila natulala. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Tahimik siyang lumabas ng opisina. Sa labas ng koridor, naghihintay pa rin si Jill. Nakatingin ito sa bulletin board na may nakasulat na kasaysayan ng departamento. Kumusta? Tanong niya agad. Naayos mo ba? Tumango si Erin. Ramdam niyang parang papatak na ang kanyang mga luha. Hindi ako nakapasa. Pasensya na, sabi ni Jill. Pero huwag kang mag-alala. Sigurado ako makakapasok ka rin sa susunod na taon. Ang ate ko nga pangalawang beses siyang nag-exam bago nakapasa sa university. Pero graduate naman siya na may honors. Pinilit ngumiti ni Erin. Salamat. Sige, tara na. Lumabas sila ng gusali. Sa labas, tila kabaligtaran ng nararamdaman ni Erin ang mundo. Napakaganda ng panahon, maliwanag ang sikat ng araw. Masayang umaawit ang mga ibon sa mga puno. At ang mga bulaklak sa garden ng kolehiyo ay naglalabas ng matamis na halimuyak sa hangin. Para bang wala ni isang tao sa mundo ang may pakialam na kawawasak lang ng pangarap ni Erin. Saan ka pupunta ngayon? Tanong ni Jill. Baka pareho lang tayo ng daan? Sa totoo lang, gusto ko sanang magkape at kumain ng konting merienda. Sasama ka ba? Pupunta ako sa terminal, sagot ni Erin. Bahagyan niyang itinaas ang kamay na may hawak na maleta. Galing pa kasi ako sa probinsya. Wala rin akong kamag-anak dito. Talaga? Naggulat na tanong ni Jill. Saglit na natigilan si Erin. Gusto sana niyang sabihin, nakatira dito ang mama ko, ngunit pinigilan niya ang sarili. Sa halip, umiling lang siya. Tahimik siyang tumanggi. Matagal siyang tiningnan ni Jill, parang may iniisip ito. Sa wakas ay nagsalita rin siya. Babalik ka na ba sa probinsya? Hindi, sagot ni Erin. Ganun ba? Sige, tara muna, magkape na tayo. Pagkatapos, iisip tayo kung anong pwede mong gawin. Lumapit sila sa isang maliit na pulang kotse. Inilagay ni Jill ang maleta ni Erin sa trunk. Pagkatapos ay umalis sila. Makalipas ang 15 minuto, nakaupo na sila sa terrace ng isang maliit ngunit cozy na cafe. Humigop si Erin ng mainit na kape. Masarap, sabi niya. Salamat sa panlilibre. Walang anuman, sagot ni Jill. Teka, ano nga bang plano mo kung sakaling hindi ka makapasok? Napabuntong hininga si Erin. Ibinaling niya ang tingin sa mesa. Wala akong plano. Sigurado kasi akong makakapasa ako. Ay nako, sabi ni Jill at napailing. Talagang hindi mo masasabi ang mangyayari sa buhay. Kailangan laging handa sa kahit ano. Tahimik sandali si Erin. Pagkatapos ay nagsalita siya. Ayoko nang bumalik sa probinsya.
Pero wala naman akong ibang pagpipilian. Akala ko kasi mag-aaral ako. Titira sa dorm at maghahanap ng trabaho. Sandaling nag-isip si Jill. Pagkatapos ay ngumiti ito. Sige Erin, may plano ako. Pwede kang tumira sa bahay ko. Maghanap ka ng trabaho at maghanda para sa entrance exam sa susunod na taon. Hindi makapaniwala si Erin. Bakit mo naman gagawin yon? Napakibit balikat si Jill. Kitang-kita ang kanyang maputing balikat na may mga pekas. Bakit hindi? Sagot niya. Nakatira si Jill sa isang malaking apartment na may 3 kwarto. Pagpasok pa lang ni Erin sa loob, agad siyang nakaramdam ng init at lambot ng tahanan. Sa unang kwarto ay may isang piano. Sa ibabaw nito ay nakapatong ang mga lumang papel na may mga nota ng musika. Sa tabi nito ay isang lumang armchair na may kupas at bahagyang punit na brown leather. Sa tapat ng piano ay may sofa. Sa ibabaw nito ay may mga bookshelf na may halong mga lumang libro at ilang photo frames. Mga magulang mo ba to? Tanong ni Erin. Tumango si Jill. Opera singer ang tatay ko, sabi niya. Diplomat naman ang mama ko. Katulad ng ate ko. Wow, bulalas ni Erin. Napakibit balikat lang si Jill. Ang pangalawang kwarto ay ang silid ni Jill. May malaking kama. May mataas na wooden cabinet. At sa mga istante ay napakaraming manika. Galing sa iba't ibang bansa, paliwanag ni Jill. Pasalubong ng mama ko tuwing uuwi siya mula sa mga biyahe. Napaisip si Erin. Noong bata siya, 2 lamang ang manika niya. Ang una ay isang simpleng baby doll na pinapaniwalaan niyang binili ng kanyang ina noon. Ang pangalawa ay isang Barbie doll, regalo ng kanyang madrasta noong Pasko. Dito ka titira, sabi ni Jill habang binubuksan ang pangatlong kwarto. Guest room ko to. Sa loob ay may folding sofa, isang malapad na dresser at isang mesa na may upuan. Ayusin mo na muna ang mga gamit mo. May mga tuwalya at bedsheet sa drawer. Huwag kang mahihiya. Nasa kanan ng pinto ng banyo. Magpahinga ka muna. Baka gusto mong matulog. May gagawin lang ako sandali. Tapos mamayang gabi, punta tayo sa summer house ng kaibigan ko. Hindi pa nakakapunta si Erin sa rest house sa probinsya. Lalo na sa ganito kalaki at kaganda. Ang malaking 2 palapag na bahay na gawa sa kahoy ay puno ng masasayang kabataan. May mga lalaki at babae. Halos lahat ay maingay. At karamihan ay tila lasing na. Halatang sanay si Jill sa ganitong klase ng grupo. Ipinakilala niya si Erin sa lahat. Bagong kaibigan ko at magiging fashion designer balang araw. Nahihiyang ngumiti si Erin. Sa totoo lang, gusto na lang niyang maglaho sa sandaling yon. Habang hawak ang plastic cup na may wine, dahan-dahan siyang lumayo sa grupo. Napansin niya ang likod na pintuan na bukas papunta sa hardin. Tahimik siyang lumabas. Mas tahimik doon. May isang magkasintahan na nakaupo sa bangko malapit sa porch. Ngunit sa bandang likuran ng hardin, kung saan may puting gazebo sa pagitan ng mga puno, mukhang wala ng ibang tao. Doon nagtungo si Erin. Umupo siya sa bangko, inilapag ang baso ng wine sa railing. Ipinikit ang kanyang mga mata. Biglang may narinig siyang malambing na boses ng lalaki mula sa itaas niya. Bakit naman malungkot ang isang magandang diwatan nag-iisa dito? Biglang nagmulat ng mga mata si Erin. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang matangkad at gwapong lalaki. May kumpiyansa ang tindig nito at may ngiti sa labi. Ako si Joshua, sabi nito. Bakit parang bored ka? Napatingin si Erin sa kanya. Ako naman si Erin. Hindi ko kasi kilala ang mga tao dun sa loob. At parang lahat sila ay lasing na. Bahagyang tinaasan ng kilay ni Joshua ang kanyang sinabi. Pagkatapos ay umupo ito sa tabi niya sa bangko. Maganda dito, di ba? Sabi niya habang tumitingin sa paligid ng hardin. Oo, maganda, sagot ni Erin. Ngunit habang nakatingin siya sa maitim at malalalim na mga mata ng lalaki, kakaiba ang naramdaman niya. Parang sabay siyang naiinitan at nilalamig. Hindi niya alam kung ano ang gusto niya. Kung gusto ba niyang umalis na si Joshua o kung gusto niyang manatili ito sa tabi niya hanggang umaga. Lumipas ang ilang buwan.
Jill, gumising ka na. Malilate ka na sa trabaho. Malakas na kumatok si Erin sa pintuan ng kwarto ng kanyang kaibigan. Ngunit walang sumagot. Kaya dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at pumasok. Nakahiga pa rin si Jill sa kama. Nakatalukbong ng kumot. Ang tanging nakikita lamang ay ang kaliwang sakong nito na nakausli mula sa kumot. Napangiti si Erin. Lumapit siya at kiniliti ang paa ni Jill. Napatalon si Jill at agad na itinapon ang kumot. Umupo siya sa kama habang kinukusot ang mga mata. Paano ka ba nagkaroon ng ganyang kalakas na energy, Erin? Reklamo niya. Narinig ko nga kagabi na madaling araw ka nang umuwi. Lumabas ka na naman ba kasama si Joshua? Hindi ka ba nagsasawa sa kanya kahit isang buwan na? Nahihiyang ngumiti si Erin. At ikaw, sagot niya. Magdamag ka na naman bang nagbasa? Nag-inat si Jill. Oo naman, sagot niya. Binasa ko kasi ang bagong nobela ni Ben. Pinabasa niya sa akin para i-review. Draft pa lang pero interesting na. Sige na, sabi ni Erin. Mag-almusal na tayo. Iahatid pa kita sa trabaho para hindi ka malate. Maghilamos ka na muna. Nakapaghanda na ako ng pagkain. Aayusin ko ng mesa sa kusina. Habang naglalakad sila papunta sa kusina, nagtanong si Jill. Erin, hindi ka ba nagsisisi na nagtrabaho ka bilang cleaner? Sabihin mo lang kung gusto mo nang palitan ng trabaho mo. Pwede kitang ipasok sa trabaho namin. Umiling si Erin. Hindi, sagot niya. Gusto ko naman ang trabaho ko at marami rin akong natututunan doon. Kahit nga pakikinig lang sa mga boss kong sumisigaw sa mga assistant niya. Napatawa si Jill. Kung ganoon, biro niya. Hindi na ako mangingialam sa learning process mo. Ilang buwan na ang nakalipas mula nang magising si Erin sa apartment ni Jill matapos ang isang weekend sa summer house. At doon niya napagtanto ang isang bagay. Kailangan niyang maghanap ng trabaho. Kahit sinabi ni Jill na hindi niya kailangang magbayad ng renta sa bahay, kailangan pa rin niya ng pera. Para sa pagkain, para sa pamasahe, at para sa iba pang gastusin. Ngunit sino ba naman ang kukuha ng trabaho sa isang dalagang walang diploma at karanasan? Sa sandaling yon, naalala niya ang sinabi ng kanyang madrasta noon. Sinabi yon ni Melissa sa anak niyang si Dave matapos itong magtapos ng high school at hindi malaman kung saan magtatrabaho. Maraming trabaho sa mundo, sabi ni Melissa noon. Kung gusto mong magtrabaho, lumabas ka lang at tumingin-tingin. Yun mismo ang ginawa ni Erin. Naglakad siya sa lungsod ng halos 2 oras. Pinagmasdan niya ang matataas na gusali, ang malalawak na parke na puno ng puno at damo. Habang pagod na siya at pauwi na sana, napansin niya ang isang maliit na anunsyo sa pintuan ng isang gusali. Kailangan ng full-time cleaner, Cassandra's Fashion House. Napatingin si Erin sa pangalan ng butik. Napakaganda ng karatula nito. Malalaki at makikinis na puting letra sa ibabaw ng itim na background. Umakyat siya sa puting marmol na hagdanan patungo sa transparent na pinto. Pagpasok niya sa loob, nakita niya ang isang napakaluwang na hall. Ang kisame nito ay may mga pintura ng bulaklak, ulap, mga anghel at mandirigmang nakasakay sa kabayo. Gusto niya sanang pagmasdan ang lahat. Ngunit naputol ang kanyang iniisip ng isang matinis na boses. Sino ka? Lumapit sa kanya ang isang payat at elegante na babae. Nakasuot ito ng manipis na puting blouse at napakasikip na itim na palda. Magandang araw po, sabi ni Erin. Nakita ko po yung announcement. Naghahanap po ba kayo ng cleaner? Oo, sagot ng babae. Pero may mahigpit kaming requirements. Hindi basta-basta ang pwedeng magtrabaho dito. Pagkatapos ay sinenyasan niya si Erin na sumunod. Magkasama silang naglakad sa napakaputing hall. Halos walang tao roon. Sa gilid ay may mga manikin at mga rack ng magagarang damit. Sa likod ng hall ay may malaking kahoy na mesa. Nakapatong dito ang iba't ibang piraso ng tela. Mga botones, mga brotsa, mga sinturon, at kung ano-ano pang gamit sa paggawa ng damit. Sa likod ng mesa ay may isang malaking itim na leather chair.
Doon nakaupo ang isang babaeng nasa 60 taong gulang. Maiksi ang kulay abong buhok nito at matalim ang itim nitong mga mata. Habang humihitit ng sigarilyo, pinagmasdan niya si Erin mula ulo hanggang paa. "Handa po ako magsimulang magtrabaho ngayon," sabi ni Erin. Ngumisi ang babae. "Aba," sabi niya, "may isa lang kaming requirement dito. Maglinis ka ng maayos at gawin mo ang lahat ng iuutos sa'yo. Ang pinakamahalaga, maging indispensable ka. Isang tahimik at masipag." "Kaya ko po yon," sagot ni Erin nang may kumpiyansa. Tumingin ang babae sa kanyang assistant. "Charisse," sabi niya, "narinig mo ba ang sinabi niya?" "Hi," bati ng assistant kay Erin. Humithit muli ng sigarilyo ang babae at inilagay ang ilang sketches at litrato sa isang itim na leather folder. "Tara na," bulong ni Charisse kay Erin. At sa ganoong paraan, ang dalagang galing sa probinsya na nakarating pa lamang sa lungsod ay naging cleaner sa isang pinakamahusay na fashion house sa lungsod. Ngunit nang makita ni Erin ang lahat mula sa loob, napagtanto niya kung gaano kalayo ang kanyang mga pangarap sa tunay na mundo ng fashion. Doon niya naunawaan kung bakit hindi siya nakapasa sa fashion school. Mahigpit niyang sinunod ang utos ni Cassandra. Maging tahimik tulad ng tubig at mababa tulad ng damo. Tahimik siyang naglilinis ng mga salamin, nagpupunas ng alikabok at nagtitipon ng mga piraso ng tela sa sahig. Habang ginagawa yon, nakikinig siya sa bawat salitang sinasabi ng kanyang boss. Sinisikap niyang tandaan ang bawat disenyo na ginagawa sa studio. Araw-araw siyang nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi. Ngunit hindi siya nakakaramdam ng pagod, lalo na dahil tuwing gabi, lumalabas sila ni Joshua. Hindi pa kailanman nakilala ni Erin ang isang lalaking katulad ni Joshua. Napakaganda ng kanyang aura, masigla, maganang loob, at palaging masaya. Ang mga lalaki sa kanilang baryo, bata man o matanda, ay laging may iniisip. Karaniwan ay kung paano kikita ng pera at kung paano yun gagastusin sa alak. Ngunit si Joshua, araw-araw ay may bagong lugar siyang ipinapakita kay Erin. Hanggang napagtanto ni Erin ang isang bagay. Mahal na niya si Joshua. Hindi pa sinasabi ng lalaki na mahal siya nito, ngunit ramdam ni Erin na ganoon din ang nararamdaman nito. Para bang ang lahat ng mga taon ng ginugol niya sa probinsya, kasama ang mahigpit na madrasta, ang malamig na ama, ang kahirapan at ang kakulangan ng pagmamahal ay tuluyan ng natapos. Ngayon, pakiramdam ni Erin ay magiging maayos na ang lahat sa kanyang buhay. Bukod sa trabaho at sa mga pagkikita nila ni Joshua, masipag siyang naghahanda para sa susunod na enrollment sa kolehiyo. Sinimulan niyang basahin ang lahat ng libro na may kinalaman sa fashion na kaya niyang mahanap. Isang araw, lumapit siya kay Charisse nang may pag-iingat. Mahiyain niyang sinabi ang kanyang nais. "Pwede po ba akong matuto pa tungkol sa fashion at style?" Tiningnan siya ng assistant ng ilang sandali. Pagkatapos ay nagsalita ito ng parang walang emosyon. "Sumunod ka sa akin." Dinala siya ni Charisse sa isang lumang storage room sa likod ng studio. Makapal ang alikabok sa loob. May mga tambak ng folders, mga lumang magazine at mga drawing. "Ito ang archives ng fashion house namin," paliwanag ni Charisse. "Pag-aralan mo ang mga to, kabisaduhin mo. May ilan dyan na mga notes pa ni Cassandra." Sandaling tumingin si Charisse kay Erin. "Erin, mabait kang bata at magaling ka sa trabaho mo. Sa totoo lang, wala pang cleaner dito na tumagal ng higit sa 3 linggo. Napansin ko rin na nakikinig ka sa bawat sinasabi ni Cassandra. At tama lang yun." Napabuntong hininga si Erin. Pagkatapos ay nagpasya siyang maging tapat. "Gusto ko rin pong maging fashion designer at balak kong mag-apply ulit sa kolehiyo sa susunod na taon." Nag-isip sandali si Charisse. Ang masasabi ko lang, ang daan ay nalalakbay ng taong naglalakad. Kaya huwag kang magsayang ng oras. Simulan mo sa pinakapundasyon. Pagbutihin mo ang pagguhit at pag-aralan mo ang archives. Para kay Erin, parang wala nang masasaya pa sa sandaling yon.
Kinabukasan ay day off niya. Nangako si Joshua na susunduin siya sa gabi upang sorpresahin. Sa umaga, ayaw na ayaw niyang bumangon. Napakaabala ng nakaraang buwan. Ngayon lang siya nagkaroon ng pagkakataong magpahinga ng matagal sa kama. Hindi niya kailanman naranasan ang ganoong karangyaan noong nasa probinsya pa siya. Palaging maagang gumigising si Melissa at gigisingin niya sina Erin at Dave upang gumawa ng mga gawaing bahay. Naalala pa ni Erin kung paano siya gumawa ng napakaraming lumpia buong umaga bago ang kanyang kaarawan noon. Unti-unting nagmulat ng mata si Erin. Pagkatapos ay bigla siyang napabangon at tumakbo sa banyo. Pagbalik niya sa kusina, agad siyang nagsalita. "Jill! Naamoy ko palang mula sa kwarto na panis ng mga itlog na piniprito mo." Nagulat si Jill at tumingin mula sa librong binabasa niya. Lumapit ito sa kawali at inamoy ang niluluto. "Kahapon ko lang binili ang mga to. Bakit mo nasabing panis? Naamoy ko pa lang, parang nasusuka na ako." Sagot ni Erin. Binuksan niya ang bintana. Pumasok ang sariwang hangin at gumaan ang pakiramdam niya. Napakunot ang noo ni Jill. "Interesting, mag-pregnancy test ka nga. Kunin mo sa shelf ko sa banyo." Nagulat si Erin. Ngunit sinunod niya ang sinabi ng kaibigan. Makalipas ang ilang minuto, nasa kusina muli si Erin. Nakatingin siya sa test na hawak niya. "2 guhit?" sabi niya nang parang hindi makapaniwala. "Wow!" sabi ni Jill. "Hindi ko alam kung anong sasabihin." Namumutlang sagot ni Erin. "Depende siguro kung inaasahan mo o hindi." Hindi, pag-amin niya. "Hindi ko inaasahan to. Pero masaya ako at sa tingin ko magiging masaya rin si Joshua." "Okay," masayang sabi ni Jill. "Ngayon, bilang isang buntis na babae, mag-almusal muna tayo." Buong araw na naglalakad si Erin ng masaya. Hindi niya inaasahan ang balita. Ngunit pakiramdam niya ay tama ang lahat. "Kailangan kong sabihin to kina mama at papa," naisip niya. At doon niya naalala ang isang bagay. Hindi pa pala niya nasasabi sa mga magulang na hindi siya nakapasok sa kolehiyo. Bigla siyang nakaramdam ng hiya. Paano ko nakalimutang tumawag sa kanila? Baka iniisip ng kanyang ama na naging mayabang na siya. O kaya'y tumakas, katulad ng ginawa ng kanyang ina noon. Naalala rin niya ang araw ng kanyang pag-alis, kung paano siya hinalikan ni Melissa sa pisngi, at kung paano sinabi nito na tumawag siya paminsan-minsan. Sige, ngayon may magandang balita na akong sasabihin sa kanila. May trabaho na siya. Naghahanda siya para sa susunod na enrollment. May fiancé na siya at magkakaroon na siya ng anak. Ngunit ng gabing yon, hindi dumating si Joshua. Late siya ng kalahating oras. "Tawagan mo," sabi ni Jill. "Paano kung nasiraan ang kotse?" "Wala akong number niya," sagot ni Erin. Napatingin sa kanya si Jill. "Ano?" Hindi ko alam. Hindi ko siya tinanong. Halos araw-araw naman kasi kaming nagkikita. Pinag-uusapan lang namin kung kailan kami magkikita ulit. At saka busy naman siya sa trabaho. Wala kaming masyadong oras para mag-usap." Napakunot ang noo ni Jill. Saan ba siya nagtatrabaho? Alam mo ba?" Umiling si Erin. Anong apelyido niya?" Napayuko si Erin. Hindi ko rin naitanong. Halos mapaiyak na siya. Lumapit si Jill at niyakap siya. "Sige, maghintay tayo hanggang bukas. Kapag hindi pa rin siya dumating, pupunta tayo sa bahay niya." Palakad-lakad si Erin sa kwarto. "Jill, paano kung may nangyaring masama sa kanya?" "Erin, walang mangyayari sa kanya. Maghihintay tayo hanggang bukas at pupunta tayo sa bahay niya." Halos hindi nakatulog si Erin ng gabing yon. Sa isip niya ay sunod-sunod ang mga imahe. Si Joshua na naaksidente. Si Joshua na inatake ng mga hold-upper. Si Joshua na naipit sa elevator. Kaunting oras lang siyang nakatulog. Nagising siya ng madaling araw na pagod na pagod. "Jill?" Maingat siyang kumatok sa pinto ng kwarto ng kaibigan. "Erin, linggo ngayon. 8:00 pa lang ng umaga. Pwede bang matulog pa tayo kahit isang oras?" "Please?" sabi ni Erin. "Hindi ko na kaya." Napabuntong hininga si Jill at bumangon.
Hay nako, ang hirap naman tanggihan ng buntis. Maya-maya ay nakatayo na sila sa harap ng apartment ni Joshua. Halos masira ni Erin ang doorbell sa kakapindot. 5 minuto na siyang kumakatok, ngunit walang nagbubukas ng pinto. Sa tabi niya ay nakatayo si Jill. Unti-unti itong nagiging seryoso. Siguro kailangan na nating tumawag ng pulis, sabi ni Erin. Paano kung nakahiga siya sa loob ng walang malay? Oo, sabi ni Jill sa kakaibang boses. Sa sandaling yon, biglang bumukas ang pinto ng katabing apartment. Lumabas ang isang babaeng nasa mid-40s, nakasuot pa ng robe. Mukhang bagong gising. Ang ingay naman yan, ang aga-aga, reklamo niya. Pasensya na po, sabi ni Erin. Nag-aalala lang po kami sa taong nakatira dito. Hindi pa po kasi siya nagbubukas ng pinto. Baka may nangyari na pong masama. Tiningnan sila ng babae. Mas lalo pa itong nainis. Bakit niyo siya hinahanap dito? Umalis na siya kahapon. Umalis siya, dala yung bag niya. Hindi naman talaga yan yung apartment niya eh. Ano? Tanong ni Jill upang linawin ang sinabi ng kapitbahay. Hindi naman sa kanyang apartment na yan, dagdag ng babae. Siguro mga 1 taon niya lang ata yung narentahan. Ganun ba? Sagot ni Jill. Salamat po. Pagkatapos ay hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Erin. Tara na. Dinala niya ito papunta sa elevator. Tahimik silang bumaba. Hindi ko maintindihan, mahinang sabi ni Erin habang pauwi sila. Paano niya nagawang umalis nang walang sinasabi? Mahigpit na hinawakan ni Jill ang manibela habang nagmamaneho. Parang may pinipigilan siyang sabihin. Erin, panimula ni Jill. Pasensya na kung sasabihin ko to, pero sa tingin ko, walang nangyaring masama kay Joshua. Ginamit ka lang niya habang convenient para sa kanya. At ngayon, malamang may iba na siyang pinagkakaabalahan. Siguro ibang babae. Ibang babae? Tanong ni Erin. Paano mo nasabi yon? Biglang nagpreno si Jill at itinabi ang kotse. Huminga siya ng malalim pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa kaibigan. Erin, gumising ka naman. Sa tingin mo ba normal yon? 1 buwan kayong nagde-date pero wala kang alam tungkol sa kanya? Hindi mo alam yung apelyido. Hindi mo alam kung anong trabaho. Ni wala kang ang cellphone number. Sa tingin mo ba nagkataon lang yon? Hindi nakasagot si Erin. Tahimik lang siya. Unti-unting dumaloy ang luha sa kanyang pisngi. Nang makita yun ni Jill, biglang nawala ang galit niya. Lumambot ang kanyang mukha. Pasensya na. Hindi ko naman gustong saktan ka. Pero ayaw ko lang na mabuhay ka sa ilusyon. At saka patuloy mong pinagtatanggol yung isang tao na hindi ka naman pinahalagahan. Patuloy na tumutulo ang mga luha ni Erin. Ngunit sa kabila nito, parang wala siyang nararamdamang sakit. Sa halip, parang nanigas ang lahat sa loob niya. Lumipas ang 2 buwan. Sayang, gusto sana kitang samahan sa ultrasound, sabi ni Jill habang napapabuntong hininga. Pero kailangan ko talagang pumasok sa trabaho. Huwag kang mag-alala, okay lang naman ako, sagot ni Erin. 4 na sakay lang naman ang bus mula sa trabaho. Habang sinusubukan niyang isara ang kanyang jacket, nahihirapan na siya. By the way, sabi ni Jill habang inuubos ang kape, anong reaksyon ng boss mo sa pagbubuntis mo? Hindi niya pa alam, napabuntong hininga si Erin. Sa tingin ko nga wala siyang napapansin bukod sa mga damit. Sigurado akong hindi niya pinapansin ang isang katulad kong tagalinis. Si Charisse lang siguro ang may hinala. Siguro may tatago ko pa ito ng 1 o 2 buwan. Pero pagkatapos noon, natigilan siya. Natatakot ako na baka tanggalin nila ako sa trabaho. Bawal yon, agad na sabi ni Jill. Kaya huwag ka mag-alala, kapag may ginawa silang ganon, irereklamo ko sila sa dole. At tandaan mo, maraming beses ko na rin sinabi sa'yo, pwede kang tumira sa akin hanggat gusto mo. Kahit hindi ka nagtatrabaho, hindi mo kailangan bumalik sa probinsya. Sinabi mo na ba sa mga magulang mo? Tuloy-tuloy na sabi ni Jill. Sinabi ko lang na hindi ako nakapasok sa college at may trabaho na ako. Pinagalitan ka ba nila? Pinapauwi ka ba? Kumunot ang noo ni Erin. Hindi naman, ang totoo, ang madrasta ko ang sumagot. Hindi ko alam kung ano talaga ang iniisip ng tatay ko. Pero sabi niya wag naman daw akong malungkot at siguradong makakapasok ako sa susunod na taon.
Sa totoo lang, medyo kakaiba yon. Napangiti si Jill. Baka namimiss ka lang niya. Siguro napagtanto niya kung gaano kahirap ang bahay kapag wala ang tumutulong. Gusto ko talagang makilala ang pamilya mo balang araw. Ngumiti si Erin. Pagkatapos ay pumasok na siya sa trabaho. At sa araw na yon, napansin niyang parang may napapansin na ang kanyang boss sa kanyang itsura. Kahit gaano pa niya ito itago. Pagkatapos ng trabaho, pinatawag siya ni Cassandra sa opisina. Siguro tatanggalin niya na ako, naisip ni Erin. Pinunasan niya ang kanyang pawisang palad sa pantalon bago pumasok. Gaya ng dati, naninigarilyo si Cassandra habang nakatingin sa mga sketch sa mesa. "Maupo ka," sabi niya. Itinuro niya ang upuan sa tabi niya. Umupo si Erin. Sinubukan niyang ipitin ang kanyang tiyan. Ngunit hindi na ito maitago. "Alin dito?" tanong ni Cassandra habang inilalapit ang dalawang larawan sa kanya. "Para sa window display." "Oo," sagot ni Erin. "Alin ang ilalagay sa gitna?" Matapang na itinuro ni Erin ang larawan sa kaliwa. "Eto po." "At bakit?" tanong ni Cassandra. "Mas buhay ang dating nito," sagot ni Erin. "Yung isa parang ordinaryo lang, pero ito mas bagay sa koleksyon na ginagawa po ninyo." Sandaling nag-isip si Erin. Pagkatapos ay nagpatuloy. "Sa tingin ko rin, nagbibigay ito ng parang New Year atmosphere. Kapag nakita ito ng mga tao, mararamdaman nila na paparating na ang holiday." Tahimik na pinagmasdan ni Cassandra ang larawan. Hindi masama." Humithit siya ng sigarilyo. "By the way, kaya kita pinatawag, interesado ka bang maging junior assistant?" Nagulat si Erin. Napatingin siya sa boss. Ngunit seryoso ang mukha ni Cassandra. "Opo," sagot niya agad. "Siyempre po." "Magaling," sabi ni Cassandra. "Huwag kang magulat. Sinabi sa akin ni Charisse ang tungkol sa plano mo sa fashion. At hindi naman ako bulag. Nakikita ko na hindi mo pinapalampas ang kahit isang salita sa studio." Humithit siya muli ng sigarilyo. "At saka, malapit na rin hindi mo kayang maglinis ng sahig dahil dyan sa tiyan mo." "Alam niyo po?" Gulat na tanong ni Erin. Napabuntong hininga si Cassandra. "Dear, matanda na ako. Pero hindi pa ako bulag." "Hindi niyo po ako tatanggalin?" Maingat na tanong ni Erin. "Pinakinggan mo ba ang sinabi ko?" Sagot ni Cassandra. "Yun na yun. Bumalik ka na sa trabaho mo." Bigla niyang isinara ang folder ng sketches at tumingin muli sa mga ito. Alam na ni Erin kapag ganoon ang kanyang boss, mas mabuting wag na siyang istorbohin. Maingat na tumayo si Erin. Mahina siyang napabulong. "Salamat po." At pagkatapos ay lumabas siya ng opisina. Nang gabing yon, nakatayo si Erin sa bus stop at naghihintay ng masasakyan pa uwi. Palipat-lipat siya ng tapak upang manatiling mainit ang katawan. Malakas ang hangin, iisa lamang ang kasama niya sa hintayan. Isang matandang babae. Hindi sanay si Erin na tumititig sa mga estranghero. Ngunit may kakaiba sa babaeng yon. Nakasuot ito ng mahabang pulang plaid na coat. Sa kanyang braso ay may hawak siyang malaking itim na pusa. Tahimik na nakaupo ang pusa at nakatitig kay Erin gamit ang malalaking berdeng mata. Maya-maya'y dumating ang bus. Sumakay si Erin. Sumunod din ang matandang babae. "Bayad sa entrance!" Sigaw ng driver ng medyo iritado. Halos malaglag ang bag ni Erin sa gulat. Agad siyang nagbayad at umupo sa unang upuan ng halos walang lamang bus. Samantala, tumigil sa gitna ng aisle ang matandang babae. Maingat niyang inayos ang pusa sa kanyang braso. Pagkatapos ay nagsimulang maghanap sa maliit niyang itim na bedded purse. "Bilisan po!" reklamo ng driver. "Sandali lang!" sagot ng matanda ng magalang. "May barya lang dito sa loob." Napabuntong hininga ng malakas ang driver. Mas lalo pang naghanap ang matandang babae sa kanyang bag. "Kunin niyo na po," sabi ni Erin habang inaabot ang bayad sa driver. Nag-umpisa pa sanang magreklamo ang driver, ngunit tumahimik na lang siya. Bumalik si Erin sa kanyang upuan. Umupo sa tabi niya ang matandang babae. "Salamat, iha," sabi nito. "Walang anuman po,"
Sagot ni Erin. Tiningnan siya ng matanda. Pupunta ka ba sa ultrasound? Tanong nito. Nagulat si Erin. Paano niyo po nalaman? Ngumiti ang babae. Hinaplos nito ang pusa at pagkatapos ay tumingin sa tiyan ni Erin. Hindi naman mahirap hulaan. Sa ngayon, kaunti pa lang ang nakakapansin dahil maliit pa ang tiyan mo. Pero sanay na ang mata ko. Teka, may sasabihin pa ako. Biglang tumayo ang itim na pusa. Nagunat ito. Magandang senyales yan, sabi ng matanda. Kadalasan ay hindi siya lumalapit sa mga estranghero. Pero gusto ka niya. Hinaplos ni Erin ng pusa. Mainit ang balahibo nito. Halos parang mainit-init. Ano pa ang gusto niyong sabihin? Tanong niya. Ngumiti ang matandang babae. Ipinihit niya ang kanyang mga mata. At dahan-dahang umindayog ang kanyang katawan. Ang kapanganakan mo ay hindi inaasahan. Ngunit nagdala ito ng malaking kagalakan. 2 beses mong mahahanap ang iyong ina. Ang una, mali. Ang pangalawa, tunay. Ang landas na pinili mo ay tama. Sundan mo yon. Pangalanan mo ang iyong anak na babae na Helen. Huwag kang bumalik sa nakaraan. Tumingin ka sa hinaharap. Napakalambing ng boses ng matanda. Mahina, halos parang awit. Parang unti-unting inilulubog si Erin sa isang kakaibang trance. Narinig niya ang lahat. Nauunawaan niya ang bawat salita, ngunit parang bumagal ang oras. At bawat salitang yon ay nakaukit sa kanyang isipan. Bigla niyang narinig ang magaspang na boses ng driver. Miss! Miss! Bababa ka na dito, hindi ba? Napatingin si Erin sa bintana. Oo, ito nga ang kanyang bababaan. Hindi man lang niya napansin kung kailan huminto ang bus. Ngunit ang pinaka nakapagtataka, wala na ang matandang babae. At wala na rin ang itim na pusa. Maayos ang development ng baby. Normal ang lahat ng indicators. Wala akong nakikitang anumang problema. Ito ang sinabi ng doktor. Isang batang doktora na mahinahon at malinaw magpaliwanag habang ginagawa ang ultrasound. Babae ang anak mo. Biglang naalala ni Erin ang sinabi ng matandang babae sa bus. Pangalanan mo siyang Helen. Pag-uwi sa apartment, masaya siyang humiga sa sofa. Sa wakas, makakapagpahinga rin siya matapos ang napakaraming nangyari sa araw na yon. Hindi niya alam kung ano ang paniniwala niya tungkol sa mga manghuhula, clairvoyant at iba pang misteryosong bagay. Ngunit hindi niya maiwasang isipin ang sinabi ng matandang babae. Pangalanan mo ang anak mo ng Helen. Maganda naman nga ang pangalan. Sigurado siyang magugustuhan niyo ni Joshua. Ngunit sa tuwing naiisip niya si Joshua, sumisikip ang kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang inilagay ang kamay sa kanyang tiyan. Hindi niya kailanman aaminin ito kay Jill. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, umaasa pa rin siyang babalik si Joshua. Minsan nga ay napapanaginipan niya pa ito. Sa bawat panaginip, sinasabi ni Joshua na hindi niya kasalanan ng lahat, na kailangan niyang umalis at balang araw, magkakasama silang muli. Bigla niyang naalala ang isa pang sinabi ng matandang babae. 2 beses mong mahahanap ang iyong ina. Una ay mali, pangalawa ay tunay. Sa dami ng nangyari sa kanyang buhay, halos nakalimutan na niya ang plano niyang hanapin ang kanyang ina. Ngunit ngayon, siguro ay panahon na upang subukan muli. At ang unang taong maaaring makatulong sa kanya ay ang kanyang ama. Siguradong alam nito ang tungkol sa mga kamag-anak ng kanyang ina, mga kaibigan, dating katrabaho o kahit anong address. Hindi na nag-aksaya ng oras si Erin. Bumalik siya sa kanyang probinsya. Habang naglalakad sa pamilyar na kalsada, may kakaiba siyang naramdaman. Parang hindi siya kailanman umalis. Ngunit sa parehong oras, parang hindi na rin siya kailanman naging bahagi ng lugar na yon. Ang mga lumang kahoy na bahay, ang mga asong tahol ng tahol sa dumadaang bus, ang mga lalaking nakabota, lahat yon ay parang malapit ngunit malayo. Parang nakita niya ang lahat ng ito sa ibang buhay. Nang makita niya ang kanilang bahay, doon niya napagtanto kung gaano na siya nagbago sa loob lamang ng 6 na buwan. Umalis siya noon bilang isang simpleng estudyante. Ngunit bumalik siya ngayon bilang isang babae na magiging ina na. Erin!
narinig niya ang sigaw ng kanyang kapatid sa ama. Si Dave. Naghahati ito ng kahoy sa bakuran nang makita siya. Nasa bahay ba sina Papa? Tanong niya. Tumango si Dave. Pumasok sila sa loob ng bahay. Habang naglalakad sila, nakaakbay pa rin si Dave kay Erin. Ayaw siyang pakawalan. At biglang nakaramdam ng hiya si Erin. Sa loob ng lahat ng panahong yon, ni minsan ay hindi niya tinawagan ang kanyang kapatid. Samantalang si Dave palaging tinuring siyang tunay na kapatid. Pagpasok ni Erin sa loob ng bahay, sinalubong siya ng amoy ng lutong pagkain. Naroon ang kanyang madrasta na si Melissa. Nakatayo sa tabi ng mesa na puno ng mga bulaklak na tela. Abala itong nagluluto gaya ng nakasanayan. Hindi niya agad nakita ang kanyang ama. Malamang ay nakaupo ito sa sala at nanonood ng telebisyon. Ma, dumating na si Erin! Sigaw ni Dave. Napalingon si Melissa. Napasinghap ito nang makita ang dalaga. Sa isang sandali ay tila natuwa siya at gustong yakapin si Erin. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, parang nahiya siya sa sarili niyang reaksyon. Agad niyang ibinaba ang kanyang mga kamay at kunwari galit. Aba, tingnan mo nga naman kung sino ang dumating. 6 na buwan ka nang halos hindi nagpaparamdam. Tapos ngayon bigla kang susulpot dito na parang bagyo na biglang dumating. Malakas siyang huminga. Parang pinipilit ibalik ang kanyang composure. Halika nga. Hubarin mo na yung jacket mo. Bakit ka nakatayo lang dyan? Para kang hindi nakatira dito. Pumunta ka doon sa kusina. Namumutla ka na oh. Dave, gawan mo nga ng tsaa na may luya. Sa sandaling yon ay lumabas sa kusina ang ama ni Erin. Pinupunasan nito ang kanyang mga mata. Mukhang naguguluhan pa kung ano ang nangyayari. Nang makita niya ang kanyang anak, hindi man lang siyang umiti. Hello po, Papa, sabi ni Erin habang niyayakap siya. Mahina lamang na umungol ang ama. Bahagya lang nitong niyakap ang dalaga pabalik. Umupo muna kayo sa sala, utos ni Melissa. Maghahapunan na rin tayo. Pumunta sa sala sina Erin, ang kanyang ama at si Dave. Itinaas ng ama ang volume ng telebisyon at nagpatuloy sa panonood ng paborito niyang programa. Kumusta ang trabaho? Ayos lang naman, sagot ni Erin kay Dave. Pinangakuan pa nga ako ng promotion. Magiging junior assistant na raw ako. At ikaw, nagkibit balikat si Dave. Ayos lang. Nandito muna ako sa bahay. Pero pagkatapos ng bagong taon, pupunta ako dun sa Hilaga. 3 buwan na trabaho. Wow, sabi ni Erin. Nag-aalala si Mama, sabi ni Dave. Parang hindi rin siya masaya sa ideya, pero masaya ako. Kikita ko ng pera dun at makikita ko rin sa wakas ang mundo sa labas ng baryo natin. Biglang napagtanto ni Erin ang isang bagay. Marahil, hindi pa nakakalayo si Dave sa kanilang baryo. Kinabukasan, nagpa siya si Erin na sabihin sa kanyang madrasta ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Napansin na rin kasi niyang parang kahina-hinala ang mga tingin ni Melissa sa kanya noong nakaraang araw. Iba-iba ang naging reaksyon ng bawat isa sa pamilya. Si Dave natuwa. Magiging tito na ako, masaya niyang sabi. Si Melissa naman ay napasinghap. Diyos ko, sabi ko na nga ba? Ang ama ni Erin, tahimik lang na tumayo at lumabas ng bahay. Tumango si Dave kay Erin, parang sinasabing huwag siyang mag-alala. Wala yon, sabi ni Melissa. Magiging maayos din ang lahat. Nabigla lang ang tatay mo. Mama, mahina niyang sabi. Minsang naisip ni Erin na baka pwede niyang samantalahin ang pagkakataong yon upang itanong ang matagal niya nang gustong malaman. May nasabi ba sa inyo si Papa tungkol sa nanay ko? Napakunot ang noo ni Melissa. Oo, noong nagsisimula pa lang kaming mag-usap ng tatay mo. Pwede niyo po bang sabihin sa akin ang lahat ng alam ninyo? Tumingin si Melissa sa tiya ni Erin. Napabuntong hininga siya. Sige, total ay magiging ina ka na rin naman. Hindi magandang dalhin mo ang bigat ng tanong na yan sa puso mo. Mas mabilis na tumibok ang puso ni Erin. Sa wakas ay malalaman niya na ang tungkol sa kanyang ina. Hindi ko alam ang lahat ng detalye, sabi ni Melissa. Minsan lang yun ikinwento ng tatay mo. Lasing lang siya noon at matagal na panahon na rin ang nakalipas.
Sa madaling salita, nagkakilala sila ng nanay mo noong pumunta sa lungsod ang tatay mo para kumuha ng driving course. Parang nagustuhan agad niya ang nanay mo. Sabi ng tatay mo, hindi niya maintindihan kung bakit siya pinansin ng babae. Mukhang galing kasi sa mayamang pamilya ang nanay mo. Kakaiba talagang kwento nila. Parang may nangyari sa pamilya ng nanay mo. Siguro nag-away sila ng mga magulang niya o kaya naman may nangyari sa kanila. Hindi malinaw. Pero mabilis silang naging malapit sa isa't isa. At bago pa matapos ang kurso ng tatay mo at bago siya bumalik sa probinsya, bigla raw sinabi ng nanay mo, gusto daw sumama sa kanya, gustong tumira sa probinsya. Mabilis silang nagpakasal at halos pagkatapos noon, nalaman nilang buntis na siya. Tahimik na nakikinig si Erin. Pagkatapos, sabi ni Melissa, umalis ang nanay mo. Tumango si Erin, naalala niya yon. Napakalinaw pa rin sa kanyang alaala. Hindi ba sinabi ni Papa kung bakit siya umalis? Tanong ni Erin. Nagkibit balikat si Melissa. Ang sabi niya lang, mabilis niyang napagtanto na hindi talaga bagay sa probinsya ang nanay mo. Nung una, umaasa si Sandro na masasanay ang asawa niya sa buhay dito. Ginawa pa nga niya halos lahat ng gawaing bahay. At siya pa nga ang nag-aalaga sa'yo kapag may oras siya. Pero wala. Parang walang nagpapasaya sa nanay mo. Hindi kahit ikaw. Sabi ng tatay mo, mahal ka ng nanay mo. Kaya nga tumagal siya ng ilang taon dito. Pero araw-araw, parang lalo siyang nalulungkot. Alam ng tatay mo na darating ang araw na aalis siya. At nangyari nga. Tahimik sandali si Erin. Pagkatapos ay nagsalita siya. Gusto ko ho siyang hanapin. Siguradong may mga lumang address, mga numero ng telepono, kung saan siya nakatira, mga magulang niya, mga lolo't lola ko. Hindi ba sila kailanman bumisita dito? Hindi. Bigla nilang narinig ang boses ng kanyang ama mula sa likuran. Pumasok ito nang hindi nila namamalayan. Napalingon ang dalawang babae sa gulat. Mabigat ang mga hakbang ng ama ni Erin. Umupo siya sa bakanteng mesa at nagsimulang magsalita. Sinubukan kong hanapin ang nanay mo. Pero noon wala pang cellphone. Ang tanging address na alam ko lang ay ang apartment na inuupahan niya noon kasama ang isang kaibigan. Pagkaraan ng 8 taon, may iba nang nakatira doon. At wala ni isa sa kanila ang nakarinig man lang ng pangalan ng nanay mo. Ang mga magulang niya, hindi ko na sila nakita. Parang nagkaroon sila ng malaking away. At bago pa kami magkakilala, matagal na raw silang hindi nag-uusap. Hindi ko nga alam kung alam nila na may apo sila. Tahimik na nakikinig si Erin. Sana nga, patuloy ng kanyang ama. Habang nakatira siya sa baryo, may nakontak man lang siya mula sa lungsod. Pero wala. Ang alam ko lang, mayaman ang pamilya niya. Yun lang ang alam ko. Wala na akong ibang impormasyon. Tahimik ang bahay, kaya mahinang nagtanong si Erin. Kung ganon, wala na talagang paraan para mahanap siya? Napakunot ang noo ng kanyang ama. Kung gusto niyang magpakita, sa loob ng maraming taon pwede naman siyang bumalik dito. Kahit hindi sa akin, kahit sa iyo man lang, o kahit isang birthday card. Ang pagbisita ni Erin sa kanilang baryo ay nag-iwan sa kanya ng magkahalong damdamin. Umaasa siyang makakahanap siya ng kahit na maliit na bakas kung paano matutunton ang kanyang ina. Ngunit sa halip, mas lalo siyang nasaktan. Kahit ayaw niyang aminin, tumimo sa puso niya ang sinabi ng kanyang ama. Kung talagang gusto siya ng kanyang ina, bakit hindi man lang siya dumalaw sa loob ng maraming taon? Ngunit hindi yun nangyari. At kung ganon, marahil ay ayaw talaga siyang makita ng kanyang ina. Huminga ng malalim si Erin. Hindi na mahalaga yun ngayon. Sa lalong madaling panahon, magkakaroon na siya ng sariling anak na babae. At sisiguraduhin niyang ibibigay niya rito ang lahat ng pagmamahal na hindi niya naranasan. Oh, kumustang biyahe mo? Tanong ni Jill matapos niyang pakinggan ang mahabang kwento ni Erin. Napabuntong hininga siya. Sa totoo lang, mukhang tama ang tatay mo at marami ka ng ibang dapat pagtuunan ng pansin ngayon. May promotion ka rin sa trabaho, di ba? Oo, nakangiting sagot ni Erin. Maganda lang pakinggan ang pangalan ng posisyon, junior assistant,
Pero sa totoo lang, halos walang namang dagdag sa sahod. Ang trabaho ko ay halos puro pagdadala at pag-aabot lang ng kung ano-ano. Huwag kang mag-alala, sabi ni Jill nang may kumpiyansa. Malalampasan mo rin yan. Isang hakbang na lang yon papunta sa pangarap mo. Hindi na yun tulad ng dati na naglilinis ka lang ng sahig. Tama ka, sagot ni Erin. Masaya na rin ako sa lahat. Paminsan-minsan lang namimiss ko si Joshua. Napatingin siya kay Jill. Alam niyang hindi ito matutuwa kapag nababanggit ang pangalan ng kanyang dating boyfriend. Ngunit sa halip na magalit, may naisip si Jill. Alam mo, matagal ko na rin iniisip to. Siguro dapat nating tanungin ang mga kakilala ko. Yung mga taong nandun sa summer house nung unang beses kayong nagkita. Siguradong may nagdala sa kanya doon. May mga kaibigan siya ron. Siguro, kilala nilang pamilya niya, ang mga magulang niya o mga kapatid, 'di ba? Napabuntong hininga si Erin. Jill, naisip ko rin yon. Pero katulad siya ng nanay ko, kung gusto niyang makipag-ugnayan sa akin, matagal na sana niya yung ginawa. At kapag nahanap ko siya, ano naman ang sasabihin ko? Hello Joshua, isa kang walang hiya. Nandito ang anak natin, magbayad ka ng sustento? Umiling si Erin. Hindi. Si Helen, anak ko, ayoko magkaroon siya ng kahit anong karapatan sa kanya. Ako ang magpapalaki sa kanya. At kung balang araw, tanungin niya kung sino ang tatay niya. Sasabihin ko sa kanya ang lahat ng alam ko. Napabuntong hininga si Jill. Sige, nasa iyo naman yon. Tutulungan naman kita kahit sa anong paraan. Lumipas ang panahon, isang araw sa trabaho, lumapit si Charisse kay Erin. Erin, kailan ang due date mo? Siguro mga May, sagot ng dalaga. Medyo matagal pa pala. Maganda yon. Nasa tamang panahon para sa spring show ng bagong collection ni Cassandra. Napakunot ang noo ni Erin. Anong ibig mong sabihin? Magmamodel ka? Magmamodel? Nauutal na tanong ni Erin. Siguro mali ang narinig ko. Hindi ako model at ang laki na ng tiyan ko. Ngumiti si Charisse. Yan mismo ang kailangan ni Cassandra. Gumagawa siya ngayon ng maternity collection at gusto niyang ipakita ito sa pagtatapos ng taglamig at gusto niyang ikaw ang model. Huwag kang mag-alala, hindi naman komplikado. Ihahanda ka namin. Kaunti na lang ang oras. Pagkatapos, iniabot ni Charisse ang isang papel. Ito ang listahan ng bago mong responsibility simula bukas ha. Hindi ka na cleaner, isa ka ng janitor assistant. Ibig sabihin, gagawin mo ang lahat ng iuutos ko o ni Cassandra. Maghahanda ka ng damit, ng sapatos, mag-organize ng fittings, titiyakin na kompleto ang mga kagamitan at marami pang iba. Napatingin si Charisse sa kanya. Gaano ka pa katagal magtatrabaho? Hanggat kaya ko, sagot ni Erin. Maganda naman ang pakiramdam ko at sabi ng doktor ay okay lang. Well, very good. Pero syempre, pagkatapos manganak, magma-maternity leave ka. Naintindihan namin yon, pero tandaan mo, hindi ka masyadong matagal na hihintayin ni Cassandra. Naintindihan ko po, sagot ni Erin. Ngunit sa totoo lang, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hindi pwedeng si Jill ang mag-aalaga sa bata. May sarili itong trabaho. Wala naman siyang pera para kumuha ng nani. Sino pa ang pwede niyang lapitan? Ang ama ng bata? Hindi siguro papayag yon. Sandali niyang naisip ang sinabi ni Jill. Siguro nga ay pwede niyang hanapin si Joshua. Halata namang mayaman ng lalaki. Maaaring makatulong ito. Ngunit nang maisip niyang posibilidad na tanggihan siya nito o sabihing hindi sa kanya ang bata, gumawa ng kung ano-anong dahilan, biglang sumama ang loob niya. Siguro ay umaasa si Joshua na hindi na niya ito makikitang muli at walang balak magmakaawa si Erin. Maraming trabaho sa bago niyang posisyon. Minsan nga'y naisip ni Erin na mas madali pa nga ang maging tagalinis. Ngunit hindi siya nagreklamo. Masaya siya sa ginagawa niya. Handa nga siyang mag-overtime kahit gabi. Kapag ginagawa mo kasi ang trabaho na mahal mo, parang kusang gumagaan ang lahat. Siyempre may mga pagbabago rin dahil sa kanyang pagbubuntis. Kailangan niyang magpatingin sa doktor o matend ng mga classes para sa mga buntis. Bumili ng mga gamit para sa baby, mga damit, mga kasangkapan sa bahay. At kasabay ng lahat ng yon, kailangan pa rin niyang maghanda para sa susunod na enrollment sa kolehiyo. Isang gabi, nakaupo si Erin at Jill sa harap ng telebisyon.
Nanunood sila ng isang lumang romantic comedy habang kumakain ng ice cream, diretso mula sa malalaking plastic na lalagyan. Hindi ba parang kakaiba? Tanong ni Erin kay Jill. Sa totoo lang, halos hindi naman talaga tayo magkakilala. Nagkita lang tayo sa isang pagkakataon at ngayon mahigit 6 na buwan na akong nakatira sa apartment mo at buntis pa ako. Huminga siya ng malalim. Para sa akin, para kang anghel na ipinadala ng langit. Tinulungan mo pa ako sa pinakamahirap na sandali ng buhay ko. Kung wala ka, siguro nasa baryo na ako ngayon. Pinapakinggan ang sermon ng madrasta ko at nagagatas ng baka. Ngumiti siya ng bahagya. Habang buhay ako magpapasalamat sa iyo, Jill. Pero minsan pakiramdam ko, para na akong surot. Parang nakikita rin na lang sa kabaitan ng isang mabuting tao. Dinilaan ni Jill ang kanyang kutsara. Hindi naman kakaibang sitwasyon para sa akin. Tinatrap mo ba ako? Plano mo bang linisan ang bank account ko? Napatawa si Erin. Syempre hindi. Di ayos lang, sabi ni Jill. Tinutulungan kita dahil gusto kong tumulong at dahil kaya ko. Tandaan mo, ang isang tao ay tumutulong lang kung gusto niya. May karapatan naman tayong tumanggi. Napatingin siya kay Erin. Gusto kitang maging kaibigan, hindi ako madaling pakisamahan, kahit hindi halata sa una. Pero ikaw, paano ko ba sasabihin? Pinapakalma mo ko. Saka hindi ako naiilang na nandito ka. Sa totoo lang natutuwa pa nga ako. Salamat, Jill, sabi ni Erin. Sana balang araw ay makabawi rin ako sa'yo. Nakabawi ka na, sagot ni Jill. Ikaw ang bumibili ng groceries, ikaw ang naglilinis ng bahay. Hindi pa kasama doon ang katotohanan ng halos ikaw nang nagluluto. Alam mo naman na ayaw kong magluto. At balang araw, magyayabang ako sa mga tao. Sasabihin ko na minsan nakatira ako kasamang isang future celebrity sa mundo ng high fashion. Napatawa si Erin. Sige na nga, magkwento ka. Kung tungkol sa pagluluto, gusto ko naman yon. Saglit siyang tumahimik. Iniisip ko rin ang hinaharap. Kapag ipinanganak ng anak ko, sa una, syempre, sa bahay lang muna ako. Siguro 1, 2 buwan o 3. Pero sinabi na rin ni Charisse na hindi ako masyadong hihintay ni Cassandra kapag maternity leave na. Teka, sabi ni Jill. Akala ko ba mag-iipon ka lang ng experience dyan bago ka mag-college? May correspondence department naman. Pwede ka magtrabaho sa fashion house habang nag-aaral. Napaisip si Erin. Siguro tama ka. Kung makatulong ako kay Cassandra sa maternity collection niya, baka mapansin niyang effort ko. Exactly, sabi ni Jill. May iba ka pa bang balita? Wala na, sagot ni Erin, ngunit nagsisinungaling siya. Noong nakaraang araw, nakita niya ang kanyang ina. Pinadala siya ni Charisse upang kunin ang isang kahon ng napakamahal na costume jewelry para sa bagong photoshoot. Hindi ka naman tanga, sabi ni Charisse noon. Pero para lang malinaw, kapag nawala mo to, 3 beses kang pagbabayarin ni Cassandra at hindi niya pakikinggan kahit buntis ka. Tumango si Erin. Kailangan niyang kunin ang mahalagang kahon sa isang luxury shopping center. May opisina roon ng brand. Hindi pa nakakapunta si Erin sa ganitong lugar, kaya napatingin siya sa paligid. Mga mamahaling butik, isang eleganteng fountain sa gitna ng mall. Mga customer na napakaganda ng suot. Noon iniisip niya na lahat ng mayayamang babae ay napaka-istilosa. Ngunit ngayon napansin niya, 2 lamang sa bawat 10 ang talagang may magandang fashion sense. Walang naging problema sa pagkuha ng kahon. Pagkatapos ay nagpasya siyang bumaba gamit ang malaking glass elevator. Mabagal itong gumalaw. Humihinto sa bawat palapag, kaya may pagkakataon siyang pagmasdan ang mundo ng kayamanan. Sa 7th palapag, may pumasok na grupo ng mga babae. Puno ng shopping bags. Dumikit si Erin sa likod na transparent na pader ng elevator. Nakatitig siya sa labas at doon niya ito nakita. Isang babae ang lumabas mula sa isang butik. May kasama itong 2 matangkad na lalaki na nakaitim na suit. Halatang mga bodyguard. Ang babae ay nakasuot ng puting eleganteng dress. Ang mahaba niyang buhok ay malayang nakalugay sa kanyang balikat. Biglang tumigil ang mundo ni Erin. Nakilala niya agad ang babae, ang kanyang ina. Nanghina ang kanyang mga tuhod.
Halos mahulog sa kamay niya ang mahalagang kahon. Habang dumadaan ang elevator sa harap ng babae, sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa isang iglap, parang nakilala siya ng kanyang ina. Sa mukha nito ay dumaan ang isang ekspresyon, parang gulat o takot. Ngunit bago pa siya makagalaw, biglang bumilis ang elevator. Parang pana itong bumagsak pababa. Hindi ito huminto hanggang sa unang palapag. Lumabas ang mga babae na may mga bag. Sumunod si Erin. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Babalik ba siya sa itaas? Hahanapin ba niya ang kanyang ina sa buong mall? Biglang sumama ang pakiramdam niya. Naduduwal siya at halos tumakbo siya palabas ng mall para makahinga ng sariwang hangin. Sa labas, bahagyang gumaan ang pakiramdam niya. Ngunit nagduda siya. Baka kamukha lang yon. Ilang segundo lang naman niyang nakita ang babae. Marahil ay nalito lamang ang kanyang isip. Pagod at puno ng hormones. Ngunit kahit anong pilit niyang kalimutan, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ng eksenang yon. Lumipas ang mga linggo, mas mabagal na siyang kumilos. Mas mahirap nang gumising ng maaga. At mas mahirap nang isuot ang kanyang mga sapatos. Pagsapit ng hapon, madalas ay gusto na lamang humiga ni Erin. Napansin agad yon ni Jill. "Erin," sabi nito habang pinagmamasdan ng kaibigan. "Kailangan mo magpahinga, mag-ipon ka ng lakas, mag-focus ka na lang sa trabaho at bawasan mo ng gawaing bahay." Napatingin si Erin sa kanya. Sinong gagawa ng mga gawaing bahay? Pareho naman tayong laging nasa trabaho." Saglit na nag-isip si Jill. Pagkatapos ay sinabi nito ang isang ideya. "Bakit hindi natin yayain yung madrasta mo na pumunta dito? Siguro kahit 1 o 2 buwan lang?" Nakilala na ni Jill ang madrasta ni Erin nang sumama siya sa probinsya para magdiwang ng Pasko. At sa totoo lang, parang na-charm ng lahat doon si Jill. Si Dave pa nga ay tila nahulog ang loob sa kanya. Halos ayaw na nitong umalis para sa trabaho nitong shift. Samantala, ang madrasta naman ni Erin ay naging hindi pangkaraniwang masigla at mabait sa buntis na anak. Nagpakita ito ng init at pag-aalaga na hindi inaasahan ni Erin. Kahit ang kanyang ama ay tila naging mas hindi malungkot kaysa sa dati. Naisip ni Erin, "Si Mama Melissa? Hindi yun pupunta. May bahay siyang inaalagaan sa probinsya. Tsaka hindi siya papayagan ni Papa. Hindi niya naman gusto ang lungsod. Tsaka hindi niya rin ako gusto." Bahagyang napangiti si Jill. Umiwas ito ng tingin. Kilalang kilala na ni Erin ang ekspresyon na yon. Kapag ganon ang mukha ni Jill, may tinatago ito. "Teka, wag mo sabihin, nag-usap na kayo," gulat na sabi ni Erin. "Hindi naman talaga usapan," sagot ni Jill sabay iwas. "Pero bago tayo umalis sa probinsya, napag-usapan na namin yon. Sabi ko, pwede siyang manatili dito kung gusto niyang magpahinga mula sa buhay probinsya." At pumayag siya. "Sa totoo lang, nag-aalala siya sa'yo." Tahimik si Erin. Sa totoo lang, makakatulong nga yun. Pero hindi niya gustong tumanggap ng tulong mula sa kanyang madrasta. Wala naman siyang ibang pagpipilian. "Sige na nga, hayaan mong pumunta siya." Handa na si Erin sa posibilidad na kukulitin siya ni Melissa araw-araw. Mga sermon, mga payo na hindi naman hinihingi. Mga puna na mali ang ginawa niya sa lahat ng bagay. Ngunit sa kanyang malaking sorpresa, sa unang 2 o 3 linggo, napakatahimik ng kanyang bisita. Halos parang hiwala roon. Ngunit napakalaki ng tulong nito. Ngayon ay nakakagising si Erin ng 1 oras na mas huli. Kapag bumangon siya sa umaga, nakahanda ng almusal. May nakahandang baon para sa tanghalian. Sa gabi naman, kapag umuwi na sila ni Jill, sasalubong sa kanila ang malinis at maaliwalas na apartment. Mula pa lang sa hagdanan, maaamoy na nila ang amoy ng bagong lutong tinapay. Minsan ay adobo o ang paborito niyang kaldereta. "Mukhang hindi tayo papayat kapag kasama si Mama Melissa," biro ni Jill isang gabi habang kumakain sila. "By the way," sabi ni Erin, "saan mo natutunan ang mga recipe na to?" Nagkibit balikat si Melissa. "Tinuruan ako ni Jill kung paano maghanap ng recipe sa internet." Ngumiti ito ng bahagya.
Alam ko naman na ang mga babae ngayon ay iniingatan ang kanilang katawan at nabasa ko na hindi raw maganda sa buntis ang sobrang pagtaba. Mas mahirap daw ang panganganak at masama rin sa bata. Kaya naghahanap ako ng masusustansya at masarap na pagkain. Napangiti si Erin. Salamat. Bahagyang namula ang pisngi ng madrasta. Agad itong nagkibit balikat. Ano pa ba ang gagawin ko dito buong araw? Ayusin ang bahay, pumunta sa grocery. 2 oras lang yon. Pagkatapos wala na akong gagawin, kaya naghahanap na lang ako ng mga recipe. Unti-unti, may bagong panig na ipinakita si Melissa kay Erin. Hindi niya maintindihan kung ano ang nagbago. Marahil nakapagpahinga na ito mula sa mahirap na buhay probinsya. O baka naman lumaki na si Erin at hindi na naramdaman ni Melissa ang pangangailangang turuan siya tungkol sa buhay. Napagtanto ni Erin ang kanyang madrasta ay isang napaka-alaga at mabait na babae. Mas iniisip pa nito ang kapakanan ng iba kaysa sa sarili. At doon niya biglang naisip ang isang bagay. Marahil, ganito na talaga si Melissa noon pa man. Hindi siya kailanman pinabayaan. Hindi siya binigyan ng mas kaunti kaysa sa sarili nitong anak na si Dave. Siguro hindi lang talaga marunong magpakita ng lambing si Melissa. Isang bagay na labis na kailangan ng batang Erin noon, na lumaking walang ina. Ngayon, mas interesado na ito sa buhay ni Erin, sa kanyang trabaho, sa kanyang pangarap. Nung una, palihim lang itong nakikinig habang nagkakwento si Erin kay Jill tungkol sa fashion house. Pagkatapos ay naupo na rin ito sa tabi nila. Hanggang sa kalaunan, nagtatanong na ito tungkol sa mga salitang hindi niya maintindihan. Para kay Jill, parang naging kaibigan niya na si Melissa. Madali silang nagkaintindihan. Dahil sa paghikayat ni Jill, nagsimulang magbasa ng libro si Melissa. Manood ng pelikula at minsan ay namamasyal sila ng magkasama kapag abala si Erin. Nang dumating ang araw na kailangan niya ng rumampa sa fashion show, mas kalmado na si Erin. Nakilala pa niya sa audience sina Jill at Melissa. Nasa 3 hanay ang mga ito. Nginitian niyang dalawa, ngunit kasabay nito, may kakaibang pakiramdam ang pumasok sa kanya. Isang hindi maipaliwanag na kaba. Hindi niya alam kung bakit. Hindi naman masakit ang tiyan niya. Hindi rin gumagalaw ng kakaiba ang baby. Pero parang may nakita siya. Isang bagay na hindi niya pa maunawaan. Erin, magpalit ka agad. Ikaw ang closing model. Sigaw ni Charisse. Kahit siya ang huling lalabas, sigurado si Erin na tapos na halos ang show. Base sa ngiti ni Cassandra, matagumpay ang lahat. Masayang audience. Nagustuhan nila ang koleksyon. Ngunit nang sumulyap si Erin sa front row, halos matapilok siya. Isang babae na blandang buhok, nakasuot ng napakagandang itim na damit. Hindi siya nagkakamali. Siya yon, ang kanyang ina. Diretso itong nakatingin sa kanya. Hindi alam ni Erin kung paano niya nagawang hindi nawala ng malay. Hindi rin siya tumakbo palayo. Parang naka-autopilot ang kanyang katawan. Natapos niya ang kanyang paglalakad. Nakatayo siya kasamang ibang modelo sa stage. Ngumiti pa siya at pumalakpak nang lumabas si Cassandra sa runway. Sinalubong ng malakas na palakpakan ng designer. Ngunit si Erin, hindi inalis ang tingin sa babae sa front row. Sigurado siya, nakilala siya ng kanyang ina. Pagkababa ng stage, hindi na nagpalit ng damit si Erin. Tumakbo siya papunta sa kabilang hall kung saan gaganapin ang buffet. Nakikipagsiksikan siya sa mga bisita. May mga bumabati sa kanya, may mga pumupuri sa kanya. Ngunit wala siyang naririnig. Isang mukha lang ang hinahanap niya. Isang blonde na babae. Isang itim na damit. "Ma!" sigaw niya sa wakas. Lumapit ang babae. Halos hindi ito nagbago sa loob ng maraming taon. Mas matalim lamang ang cheekbones nito at mas matigas ang tingin sa mga mata. "Erin," sabi ng babae. Maingat nitong hinawakan ang braso ng anak. Parang mas natatakot pa ito kaysa masaya. "Nakilala mo ako, ma?" Masayang tanong ni Erin. "Syempre naman. Paano ko hindi makikilala ang anak ko? Lumaki ka lang." Napangiti ang babae. Tumingin ito sa tiyan ni Erin. "Magiging ina ka na pala. Umaasa akong hindi ka magiging ina ng maaga katulad ko." "Maaga?" Nagtatakang tanong ni Erin.
Umiwas ng tingin ng babae at tumingin sa malayo. Nakita ni Erin ang dalawang lalaking nakaitim. Ang mga bodyguard na kasama ng kanyang ina noon sa mall. Halika, umalis muna tayo dito. Naglakad sila palabas ng hall. Hanggang sa makarating sa isang covered balcony. Tahimik, mainit at walang tao. Huminga ng malalim ang kanyang ina. Hinimas ang sentido. Hindi pa ako 18 years old nang ipanganak ka. Totoo, sinabi ko kay Sandro ang tungkol sa pagbubuntis. Pero pagkatapos ng kasal, nalaman niya ang katotohanan. Ang katotohanan? Tanong ni Erin. At doon niya naunawaan. Hindi siyang tunay kong ama, tama? Ibinaling ng babae ang tingin sa lupa. Oo, napakabata ko pa noon, walang isip, masamang ugali. Mayaman ang mga magulang ko, lahat ng gusto ko ibinigay nila. Siguro yun ang dahilan. Naging rebelde ako, uminom, nagyoyosi, sumasama sa kung sino-sinong lalaki. Hanggang sa isang araw, nag-away kami ng mga magulang ko. Tumakas ako sa bahay. Naghanap ako ng bagong boyfriend. Nagrenta kami ng apartment. May pera pa ako nun. Hanggang nalaman kong buntis ako. Doon ko nakilala si Sandro. Napakasimple niyang tao. Napakatapat. Hindi siya tulad ng ibang lalaking nakilala ko. Akala ko yun ang tadhana. Sumama ako sa kanya sa probinsya para hindi ako mahanap ng mga magulang ko. Nagpakasal kami at pagkatapos ipinanganak ka. Tahimik si Erin. At pagkatapos, tanong niya. Ibinaba niya ang kanyang tingin. Hindi ko kinayang buhay sa probinsya. Nawala agad ang pagiging romantiko ng lahat. Na-realize ko na napakabata ko pa para maging asawa. Lalo na para maging ina. Bigla nitong hinawakan ang kamay ni Erin. Halos gustong bawiin ni Erin ang kamay niya. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Sinubukan ko. Totoo, mahinang sabi ng ina ni Erin. Dapat mong malaman kung gaano ko pinilit ang sarili ko na manatili. Tuwing gabi, kapag tulog na kayo ni Sandro, tinitingnan ko kayong dalawa at sinasabi ko sa sarili ko yan ang pamilya ko, ang asawa ko, ang anak ko. Pero wala akong maramdaman. Para kayong mga bantay. Pakiramdam ko nakakulong ako sa isang hawla, hindi ako makaalis. Parang may pumutok sa dibdib ni Erin. Parang mga bantay? Ulit niya habang tumutulo ang luha. Ngunit hindi siya pinansin ng kanyang ina. Isang araw tumakas na lang ako. Yun na yun. Sa simula gusto kong mag-iwan ng sulat para ipaliwanag ang lahat sa iyo at kay Sandro. Pero wala akong mahanap na tamang salita. Pero bakit? Tanong ni Erin. Hindi ka malang nagpadala ng kahit isang birthday card? 12 taon. Tahimik ang kanyang ina. Ibinaba nito ang ulo. Bumalik ka sa mga magulang mo? Tanong ni Erin. Oo. Sinabi mo ba sa kanila na may anak ka? Hindi ko sinabi. Alam mo ba kung sino ang tunay kong ama? Nagkibit balikat ang babae. Sa totoo lang hindi ko maalala. Magulang buhay ko noon, maraming lalaki at pagkatapos kong bumalik sa lungsod, hindi ko na sila nakita ulit. Ngayon, kasama mo bang mga magulang mo? Lumuluhang tanong ni Erin. Umiling ang babae. Hindi, kasama ko ang asawa ko. Tunay na mayaman pero seloso. Bigla siyang kumagat sa kanyang labi. At ayokong malaman niyang tungkol sa'yo. Parang nagmamakaawa ang kanyang boses. Hindi mo naman ako ilalaglag, di ba? Umiling si Erin. Biglang lumiwanag ang mukha ng babae. Parang may naisip siyang magandang ideya. Kung gusto mo, ipapakilala kita sa mga lolo't lola mo. Pwede rin tayong magkita paminsan-minsan. Pagkatapos ay napatingin siya sa malayo, sa direksyon ng mga bodyguard. Hindi nga lang madalas, pero pwede kitang tawagan o sulatan. Tumingin siya kay Erin. Yun ba ang gusto mo? Diretsyong tumingin si Erin sa kanyang ina. Talaga? Yun lang? Sa mukha ng kanyang ina ay makikita ang takot at hiya. At doon biglang naunawaan ni Erin ang lahat. Sa unang sandali, siguro ay natuwa ang kanyang ina nang makita siya. Dahil akala nito ay mawawala na ang guilt na dala nito sa loob ng maraming taon. Pero ngayon, mas nangingibabaw ang takot. Takot sa kanyang mayamang asawa. Takot na masira ang kanyang bagong buhay.
Tahimik na ibinaling ni Erin ang kanyang tingin. Sa pamamagitan ng salamin ng pintuan ng balcony, nakita niya si Melissa, ang madrasta. Nag-aalala at parang hinahanap siya. Nagkatinginan sila at sa sandaling yon, may isang alaala ang biglang bumalik kay Erin. Noong 11 taong gulang siya, nagkaroon siya ng matinding trangkaso. Umabot ng 40 degrees ang kanyang lagnat. 3 araw siyang hindi iniwan ni Melissa. Pinupunasan siya ng basang bimpo, pinapainom ng tsaa, pinapakain ng lugaw, at palaging inilalagay ang malamig na palad sa kanyang noo. Naalala rin niya ang araw na naghahanap sila ng tela para sa kanyang graduation dress. Nagpunta sila sa Karatig Bayan. Buong kalahating araw silang naghanap sa palengke. Hanggang sa wakas ay nahanap nila ang tamang tela. Nahihiya si Erin noon habang tumatawad si Melissa. Matindi itong nakipagtawaran. Hanggang sa bumaba ang presyo. Pagkatapos lamang magbayad, napagtanto ni Erin ang katotohanan. Ang perang ginamit ni Melissa ay ang huli nitong ipon. Kung hindi ito tumawad, hindi nila mabibili ang tela. Nasaan ang kanyang tunay na ina ng mga panahong yon? Pinili nitong huwag ipaalam sa mga magulang nito na may apo sila. Hindi ito lumaki, nanatili itong parang batang babae. Nang mag-asawa, iniwan niyang asawa, iniwan niyang anak. Parang estudyanteng nagtatanggal ng sirang pahina sa notebook. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang mga magulang at nagkunwaring inosente hanggang sa makahanap siya ng bagong asawa na nagpatuloy siyang tinatratong parang munting prinsesa. Biglang naalala ni Erin ang sinabi ng matandang babae sa bus. Makakahanap ka ng 2 ina. Ang una hindi totoo, ang pangalawa ang tunay. Ngayon, malinaw na sa kanya ang kahulugan. Binuksan ni Erin ang pinto ng balcony. Naglakad siya papunta kay Melissa. May sasabihin sana ang madrasta. Ngunit bago pa ito makapagsalita, mahigpit siyang yumakap kay Erin. Ano ba yan? Nagtatakang tanong ni Melissa habang hinahaplos ang likod niya. Nag-alala kami sa'yo. Sino bang kausap mo? Umiling si Erin. Wala yon. Ilang buwan ang lumipas. Maganda ang pangalan ng anak mo. Bagay sa kanya ang Helen. Masayang sabi ni Melissa habang itinutulak ang stroller sa parke. Ngumiti si Erin, lumalaki ang kanyang anak na mabait. 3 buwan pa lang ito, ngunit nakabalik na sa trabaho si Erin. Iniwan niya ang kanyang anak sa pangangalaga ni Melissa. Minsan ay dinadala rin niya si Helen sa trabaho. Nagpa siya si Cassandra na gumawa ng linya ng damit para sa mga bata. At inimbitahan si Erin na tumulong sa pagdedesenyo. Magandang ideya ito, sabi ni Cassandra. Pagkatapos ng maternity collection, dominant naman natin ang market. Natural lang na gustuhin ng mga nanay na bihisan din ang mga anak nila ng brand natin. Ngunit alam ni Erin, hindi niya magagawa yon kung wala si Melissa. At labi siya nagpapasalamat dito. Sa totoo lang, mukhang masaya rin si Melissa. Paminsan-minsan ay umuuwi ito sa kanilang bahay sa probinsya upang bisitahin ang asawa. Ngunit lagi itong bumabalik makalipas ang 1 linggo. Minsan, hindi ka ba namimiss ng asawa mo? Tanong ni Jill. Napakibit balikat si Melissa. Hindi naman siya emosyonal na tao. Noong nagpakasal kami, sabi niya, alagaan ko ang anak mong lalaki. Aalagaan mo ang anak kong babae. Maghahati tayo sa gawaing bahay. Yun lang, sigurado akong hindi niya ako namimiss. Sa lungsod, mas masaya si Melissa. Mahilig siyang mamasyal sa parke kasama si Erin at Helen. Isang araw, napansin ni Melissa ang isang itim na Mercedes sa kabilang kalsada. Ang ganda ng kotse, sabi niya. Napatingin si Erin, bigla siyang kinabahan. Parang pamilyar ang sasakyan at ilang sandali lang, bumaba mula sa Mercedes ang isang matangkad at gwapong lalaki. Agad siyang nakilala ni Erin, si Joshua. Ngunit sa kanyang pagtataka, wala siyang naramdaman. Walang sakit, walang galit, walang lungkot. Naalala niya ang sinabi ng matandang babae. Huwag kang babalik sa nakaraan, tumingin ka sa hinaharap. Ngumiti si Erin, tumalikod siya sa sasakyan at itinulak ang stroller ni Helen papunta sa parke. Minsan sa buhay,
Akala natin ang dugo ang siyang nagtatakda kung sino ang ating tunay na pamilya. Ngunit ipinapakita ng kwentong ito na ang tunay na pagiging magulang ay hindi nasusukat sa dugo kundi sa pagmamahal, sakripisyo at presensya sa mga mahihirap na sandali. Maaaring iwan tayo ng mga taong inaasahan nating magmamahal sa atin. Ngunit madalas ay may ibang taong darating upang punan ang puwang na yon. Mga taong pipiliin tayong mahalin kahit hindi tayo nila kadugo. Sa huli, ang mahalaga ay hindi kung sino ang nagbigay sa atin ng buhay, kundi kung sino ang nanatili upang tulungan tayong mabuhay ng mas maayos. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.